taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video mga kabayan. Ito po ay masasabi po natin good news sapagkat sa mga nakakamiss po kay General Bantag, matagal-tagal na rin po natin hindi po naririnig at nasisilayan si General Bantag. Well, sa dito pong puntong ito ngayon mga kababayan ay atin pong mariringgan. Ito nga pong si General Bantag at nagpahayag na naman po ng kanyang mensahe. At isang nakakatuwang mensahe laban nga po dito mga kababayan sa kanya namang actually si General Bantag ang paborito talaga nitong So siguro sa atin lahat po dito ay marami po ang mga nakakamiss kay General Bantag. Pero bago po natin puntahan ang videong yan at reaksyonan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Pakipindot nyo po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like nyo na rin at paki-share sa Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo kabayan. Ito po ang video ni General Bantag ay courtesy ni Coach Ole. At ito po ay talaga naman nakakamiss lalo sapagkat sa atin pong mga kababayang Katoliko ay alam nyo naman po kung ano ang season ngayon. Season po ng Kapaskuhan. At ito po ay inaantabayanan pong malaon ng tradisyon ng ating mga kababayan na Katoliko. Dito po nga po mga kababayan ay hindi lang po nag-send ng mensahe si General Bantag patungkol nga po sa kaibayo niya rito. Ito nga pong si Boyeng na matagal na pong gusto siyang mahuli or madakip mga kababayan. Dito po hindi naman po natin sa tinutuya ito pong pamahalaan, lalo na nga itong si Boyeng na wala pang kaso before ay talagang gusto niya nang pasukuin. Ngayon, may kaso na at nagtagumpay po sila para po magkaroon ng warrant of arrest. Ito nga pong si General Bantag. Dahil dyan ay nagkaroon po ng pinadaan sa kanta, awitin ni General Bantag. Ito nga pong mensahe niya rito kay Boyeng at dito nga po kay Teves. Bakit po ang kanilang sitwasyon ay mukhang ang sipag-sipag nitong si Boyeng samantalang Pasko na, no? At tinatarget pa rin itong si General Bantag at ito nga pong si Teves. Para po sa karagdagan na videong yan, panoorin po natin itong video. Ayan na. Naka na si DJ Bantag, nakapang pamasko at pati na si Boyeng. Pasko na. Title nito, Pasko na, Boyeng ko. Let's go. Pasko na, Boyeng ko. Hanap mo pa si Bantag. Nakakatuwa rin kahit paano si General Bantag dahil sa nakukuha pa niyang mang-ukrengan dito kay Boyeng. Di ka na nagsawa, paano ba ito? Ayan po. Kinantahan na po ni DJ Bantag si Boyeng. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga malulungkot ang Pasko. Ito yung usually kanta, di ba? Pasko na sinta ko. Para dun sa walang pasensya na po, yan ang napiling kanta ni Sir Bantag. Hindi kaya ako maka-copyright dyan, Sir Bantag. Sino kaya ang susunod sa utos mo? Very good question. Sino ang susunod sa utos mo, Boyeng? Mga kapulisan ay hindi mga bobo.
Correct. Pulis, hindi bobo. May malalim yung sinasabi ni DJ Bantag kahit parang tingin nyo comedy, ha? Oh. Sa tingin mo ba'y hanapin si Bantag? Yun. Yan ang, sa lahat, ito pinakamalaman na sinabi ni Bantag. Sa tingin mo ba, hahanapin ng pulis si DJ Bantag? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Bantag. Oh. Sa tingin mo ba, hahanapin ng pulis si Bantag? Ay, kayo na sumagot nun. Kasi sabi niya, hindi naman bobo ang mga pulis. Yun ang tanong na totoo para sa iyo ito sa Kapaskuhan. Boboying. Boboying. Magpahinga ka naman, grabe ka, ha? Hindi ka nagpapahinga. Palagi na lang ako, ha? At saka si Tebes. Boying, pahinga ka naman. Sana ngayong Pasko, ito panawagan lang din. Hindi naman kasi papasok na ang December, alam naman natin. Kay Boying, kay Speaker Romualdez, pwede ba ceasefire muna ng politika? Pagsilbihan muna natin ang mga Pilipino para medyo bumaba ang presyo. Magsilbi muna tayo, tama na muna ang politika. Huwag na po muna natin isipin ang 2025. Ngayon lang Pasko. Kung gusto nyo, January, after New Year, sige, magmulitika kayo ulit. Pero ngayong palapit ang Pasko, trabaho muna sana sa lahat ng mga politiko. Ika nga ni Bantag, pahinga naman. Lagi na lang si Bantag at saka si Tebes. O pati si Tebes, di ba? Nadamay pa. Tama na muna politika, trabaho na muna. Ceasefire muna sa pamumulitika. Ceasefire muna sa pag-aatake sa mga politiko. Trabaho muna. Pati na rin, sama na natin si Tamba. Tigilan nyo muna si Sara. Trabaho na lang muna tayo. Kung gusto nyo talagang birahin si Sara, 2024, after New Year, sige na. But for this time, pwede ceasefire muna sana. Ito lang ang sa akin, Kung meron sanang gusto nyo pong tumakbo si DJ Bantag bilang senador, and kung tatakbo si PRRD, ako, ang masasabi ko lang suggestion, kung ako hihinga ng suggestion ni Sir Bantag, kailangan na talaga magkaroon ng bagong oposisyon. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina, pero hindi ko dinugtungan kasi dito ko gusto ipasok. Kailangan magkaroon ng bagong oposisyon dahil hawak na nga ni Tamba ang Kongreso. Ang lower house talagang wala na yan. Kung anong sabihin niya, sunod-sunuran na lang sila dyan. Kailangan magkaroon ng bagong oposisyon, kailangan magkabagong numero ang Senado. And I don't know, hindi ko naman alam kung anong proseso nila sa partido, but I hope kung tatakbo si PRRD o si Pulong Duterte, sana ay maging kapartido nila si Bantag at si Tebes. I'm sure naman ito ay magiging lehitimong oposisyon. Lehitimong magiging check and balance. Hindi po yan kayang hawakan sa liig ni Tamba. Hindi po yan kayang hawakan sa liig ng administrasyon kasi sila ay nagalit na Sila po ay talagang sa kanilang pananaw, sila po ay naapi. Kaya makakatulong po ang karagdagang kung sakaling papalarin na mananalo si Bantag at si Tebes bilang senador, ay makakatulong yan sa numero na kailangan gusto nating makita sa Senado. Coach Ole, sama mo na rin dyan si Yorme Isko Moreno. No? Kung sakasakaling mag-decide na tumakbo pagka senador nga po ito. Sapagkat alam naman po natin kung gaano rin ka-independente mag-isip at gaano kagaling ang performance ni Yorme Isko Moreno at hinangaan nga po ito ni Senator Robin Padilla at ni PRRD. So talagang maganda rin to kung sakasakaling
masasahog din yan sa oposisyon balang araw, di ba? What do you think, mga kaibigan? Pero syempre, alam naman natin, lalo na si Bantag, alam nyo, kulang ang, nasabi niya naman sa live yan eh, wala siyang pera. So, kailangan niya na matinding partido. And knowing Bantag, ayaw niya na nagkakautang na loob eh. No, gusto niya, para pag kung sakaling siya ay mabigyan ng posisyon o siya ay manalo or ganun, kung ano pa man, gusto niya magawa niya ng maluwag yung mga bagay-bagay kasi wala siyang pinagkakautangan ng utang na loob. Yan po ang pagkakakilala ko at sa mga aming kwentuhan, dati sa Baguio, ganyan po ang lumalabas sa kanya. Kaya hindi po talagang lehitimong politiko si Sir Bantag. Precisely, kasi nga mayroon tayong napanood na video dito at nireaksyonan natin na si General Bantag talaga ay may plano dyan sa Bucor na magkaroon ng sariling parang institution na dyan na mismo manggagaling sa Bucor na ang magiging mamumuno dyan. Hindi na manggagaling doon sa i-appoint lang ng Pangulo. Kaya magkakaroon po lagi ng tinatawag na utang na loob at bias po lagi towards doon sa nag-appoint sa kanya. So, magandang panukala at isipin ni General Bantag ito kung sana nga nagtuloy-tuloy siya dyan nung nakaraan. Kasi nasa kanyang plano yan na pagandahin palalo ang Bucor para hindi na po umasa kung sino po yung nauupo ay doon nangungupo naman itong mga nagiging namumuno dyan, di ba? Kaya sayang lang talaga mga kababayan. Anyway, history na po yan. Wala na po si General Bantag. May napalit sa kanya. Sana ipagpatuloy o gawin niya yun. Kaso hindi natin alam, di ba? Iba ang pinagpapatuloy yata eh. Yung ganyang prinsipyo ay hindi pang trapo. Actually, ang ganyang prinsipyo ay parang si PRRD lang at saka siya, yung ayaw ng utang na loob. Para pagka nakaupo, wala siyang kailangang bayaran. Magagawa niya yung dapat niyang gawin. Diba? Yun yung pagkakaunawa ko. Pero, I hope Sir Bantag will consider kasi kailangan ng partido. Unless you are like Raffy Tulfo, kasi siyempre alam naman si Raffy Tulfo, independent yan nung tumakbo bilang senador. Kaya lang, alam naman natin kung gaano kalakas ang channel ni Raffy Tulfo. Malakas pa sa GMA7 yung channel ni Raffy Tulfo. Kaya matindi talaga ang promotion dyan. No? Pero siyempre, gaya nga sabi ni Sir Bantag, siya mismo walang pera. Kailangan niya ng partido. We'll see. We'll see. We convince Sir Bantag. Pasko na, boying ko, hanap mo pa si Bantag, di ka na nagsawa. Paano ba ito? Sino kaya ang susunod sa utos mo? Mga kapulisan ay hindi mga bobo. Sa tingin mo ba'y hanapin si Bantag? Yun ang tanong na totoo para sa iyo ito sa Kapaskuhan. Boboying. Magpahinga ka naman, grabe ka. Hindi ka nagpapahinga. Palagi na lang ako, ha? At saka si Tebes. Yan nga po mga kababayan, napakinggan po natin ang isang mensahe ni General Bantag na idinaan niya po sa isang awitin dito nga po sa himig ng Pasko. I hope na naibigan po ninyo at sa mga nakakamiss kay General Bantag at sa lahat po ng mga matagal na pong sumusuporta, yung mga silent viewers ni General Bantag o sa atin. Pero wait lang po tayo, balang araw. Mayroon din naman sinabi si General Bantag na talagang lulutang din siya. Ayan po. Maraming salamat po muli sa walang sawa ninyong pag-subaybay
Kung ano man po ang inyong komento at opinion patungkol po dito sa video ito, paki-comment nyo po dyan sa baba at pag-uusapan po natin yan. Maraming salamat muli. Una sa lahat sa Diyos at sa inyo at sa mga nananalangin ng kaligtasan ni General Bantag. Siyempre sa darating na 2025, ano pang hinintay mo kabayan? Kung galit ka sa droga, magbantag ka. At as always, Pilipinas, maraming salamat po sa iyo. Ingat po.